Sir, Oy! good morning. Morning. I'd just like us to ask if this is the source of the volcanic activity. Bakit naman sinabi mo yan? I'm just curious. Na we monitor volcanoes and we don't cause volcanic eruptions, okay? Ito po yung Phivox. PVOX. Phivox. Right. Ano po ibig sabihin ng Phivox? Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Alam niyo yung ibig sabihin ng seismology? Size, it's the Ay, matter of... hindi. Saan yun? Sa Lindol. Okay. Okay? Eh di ba po nung isang araw nagkaroon po ng lindol sa Mindanao? Meron ba? Ibig Meron? sabihin- Meron? Meron? Meron po yata eh. Oh, hindi. Okay. Meron ba? Tama! Meron nga. No. Meron! Oh, so, ano ngayon, kung nagkaroon ng paglindol sa... Ibig po sabihin na record din ninyo Ah, syempre. yung activity. Oo, meron kaming recording dito at napakalaki. Nakatakot nga eh. Wow! Ano po tawag niyo dyan sa makinang yan? Ito yung tinatawag dating seismograph. Size. Seismograph. Size. Yan yung para ma-record natin kung ano man yung lindol na nangyayari dito sa Pilipinas. So pag nagkalindol, mare-record yan dito sa seismograph. Sir, what is this color orange? Yung linya na yan, yan yung trace ng Valley Fault. Valley Fault. Yung dati pangalan niyan Marikina Fault, pero pinalitan namin. Kasi yung mga tiga Marikina nagagalit. Sabi nila, hindi naman talaga sa kanila nung nagdadaan. Bakit bibigyan mo ng Marikina Fault na pangalan? So, pinalitan namin, Valley. So, tuloy-tuloy yan. Mula sa Taal hanggang Nueva Ecija. Paano sir pag yung mga kalsadang hindi tinapos ng construction? Oh, Malalaman nyo pa rin yun. walang pakialam sa construction ng fault. Nabubura po ba yan? Hindi, ink yan, ink. Hindi nabubura. Hindi nabubura. Hindi nabubura. Nakakabit po ba ito sa isa pang device? Ito kasi recorder lang to. Meron pa tayo yung tinatawag na sensor. Yung parang yung sa doktor yung stethoscope. Yun, nakadikit sa lupa yun. Nakabaon yun sa lupa. Para ngayon, pag nagkalindol, mararamdaman nun, itatransmit ngayon yun dito. Pwede yun, yung pandoktor, babaon sa lupa. Yun sa tao natin ginagamit yun. Pero itong seismograph, ito yung para doon sa... Parang ganon. Yeah, ganun ang operation. Ano po ba yung kadelikaduhan sa fault na yan? Pagka Bibiyak nakatayo, yan, ganon? hindi, pagka nakatayo yung bahay mo ron sa ibabaw, pagka gumalaw yan, wasak yung bahay mo, magiging dalawa. Okay yun ah. Saan ba Okay, tayo oh. dyan? Tado, saan tayo dyan? Saan ba dito yung Tandang Sora? Dito. O yan, Malapit tayo ah. dito ka lang. Ayun ako, mga 3 kilometro ka lang yan. Pero safe yun. Safe. Oh, in fact, sinasabi namin 5 meters, pwede na eh. Wag mo na ipapatong yung bahay mo. So sa mga line talaga na to, yun yung delikado. Right, oo. Bakit po tatlo tong mga rin-record nyo? Kasi ang paggalaw ng isang lindol, unang-una yung tinatawag natin vertical na movement, yung pag-angat na gano'n. Then pag nasa ibabaw na yung earthquake, gumagano na siya as horizontal. Kaya itong north-south tsaka yung east-west, horizontal ang movement niya na nire-record. Itong vertical, ito yung vertical movement na nire-record. When will it happen to crack the valley fault? Hindi cracking, kundi sliding. Sliding. Ang kilos niyan, pag ganito. Okay? Parang may hiwa siya. No, dudulas lang siya pag ano. So dapat hindi yung sinisimento, no? Ay, hindi mo masisimento yan, kahit may simento yan. Walang magagawa yun. Mawawasak lang yan. Wow, it's a beautiful art, isn't it? Lines. This is the first day. First day movements of the land. Second day. Ganito yan. Ito, bawat guhit na yan, nagpapakita yan, nag-indicate siya ng minuto. So itong isang record na to, 24 hours lang na record yan. Isang araw na record lang to. Ito pong malaki. Yan yung earthquake na, kung narinig nyo yung sinasabing nagkaroon ng isang malaking earthquake sa Cotabato noong
Oo. Nung Huwebes ba yun? Yan yung record ng earthquake na nangyari sa Cotabato. Bakit po malakas tapos humina tapos lumakas ulit? Actually, dito yung umpisa niyan, dito yung malakas. Tapos pag ikot ng seismogram dito, papahina na yan. Sir, what is the cause of the volcanic eruption? Yung pagputok ng isang bulkan, ang kailangan yan meron kang lusaw na bato sa loob. Okay? Lusaw? Lusaw na bato. Yung lava. Lava. So, ito'y sumasabog ng malakas kung marami siyang gas na kasama. So, para bang pagka nagbukas ka ng bottle of champagne, di ba? Sumasambulat yung champagne. Ganun. May pressure, under pressure yung lava na yon. Tapos pagka nakalabas na sa isang opening o magkikreate siya ng opening, yun, biglang sasabog. Hindi ko naintindihan sabi. Bakit po nagbe-build up yung pressure? Galing yan sa ilalim mga 120 kilometers below. Tapos umaakit siya. Habang umaakit siya, lumalamig. Maupo siya ron sometime, mga 30 kilometers deep. Doon, nakaupo lang siya ng matagal. So, habang nakaupo siya ron ng matagal, lumalamig siya. Yung paglamig, humihiwalay yung mga fluids, gases. So, nagkakaroon ng pressurization. Right? So, parang ini-squeeze niya yung sarili niya. So, yung pag-squeeze na gano'n, hindi siya makababa, akit siyang pataas. So, pag akyat niyang gano'n, babasagin niya yung nandun sa ibabaw para makaakyat siya. Okay? So, yung pagbasag na yun, nare-record namin as earthquake. Yung tinatawag na volcanic wave. Pero dapat malaman na ang intensity ng earthquake, pag malapit ka rin sa pinaka-source o sa epicenter ng earthquake, mas malakas. Pero habang lumalayo ka rin sa epicenter ng earthquake, humihina. Hindi ko naintindihan maybe if we will eradicate the volcano. Ay di lalo na napadali. Ganun. Oo nga. Parang yung pagtanggal ng kulugo, di ba pwede yun? Well, Di ba pwede yung parang pagtanggal ng kulugo, di ba? Parang yung ito kulugo. pinaputok mo na. Tanggal mo yung kulugong gano'n. Mawawala na yung vulkan. Wala nang sasabog. hindi. Yung sa Kulugo, wala sa ilalim na. Right? Pagka tinapyas mo. Ito nandun pa yung ilalabas niya sa ilalim Kaya kung inalis mo yung nasa ibabaw, lalo mo pinadali yung eruption. Kung kayo po ay isang bulkan, anong uri kayo ng bulkan at bakit? Siguro, pinatubo ako. Pinatubo. Pagka nagalit, masama ang epekto. Ayos. The best kayo. Champion! Ano pong bulkan yung magandang puntahan? Yun pong may magandang tanawin. Yeah, with the fresh air. Marami. Pagka umakit ka lang sa volcano, mataas yun Kamukha ng mayon, napaka-sexy nun, di ba? Ganda-ganda nun. Yun ba ang gusto mo, sexy o yung magandang tanawin na malapit Yung may dito fresh sa air, yung cool breeze, Mm. yung nice sunsets and beautiful horses. Hostess. Horses. Wow, saan kaya yun? Horses. Horses. Maraming horses dito sa Taal Volcano. Abel. Okay? Alright. Sir, dito na ho ba yung vulkan? Hindi pa ho ito ang bulkan. Ito po yung istasyon natin ng Taal Volcano. Pero yung bulkan po ay nasa kabila to. Ano ho ginagawa niyo dito? Kami po ang nag-govern
Kung ang bulkan natin ay sasabog, sa mga susunod na eruption ay inaabangan natin kung sakasakali. Meron tayong mga solution. Ano ho ba ang alamat ng Taal? Actually, tayo sa Taal, sa science, wala tayong pinapaniwala ang gaano sa alamat. Pero kung history, ay ang Taal ay napangalanan lang dahil lang sa bayan ng Taal, malapit noon. At ang volcano itong Taal volcano ay sakop ng Taal nung mga nakaraang taon. Kung Pasay pala to magiging Pasay Volcano yun. Ay malamang po. Ito ho ba yung larawan ng Taal Volcano? Yan po ang mapa ng Taal Volcano. So makikita nyo rito, ito yung main crater lake niya. So yung doon sa may dulo, yun ang makikita mo. Ito naman yung binintang malaki. Yan. Yan po ang matatanaw nyo doon sa kabila. Bakit mo siya tinawag na bininti ang malaki? Sa Tagalog po ito ay nagkakaroon po ng tatlong binti. Ito po yung binintang malaki, ito yung binting maliit or binintang monte, tsaka naman yun ay tinatawag namin na Pira-Piraso Island o sa English broken leg. Yung Yan. volcanology ho and seismology, ano ho yung pagkaiba niyan sa gynecology? Gynecology, malayo ang pagkakaiba. Dahil ang volcanology po ay yung po kung paano natin pag-aaralan ang tungkol sa isang bulkan. May mga nakatira ho ba dyan sa... Ay, marami po. At talaga? dyan? Oo, marami po. Nung latest survey ng Taal, nung DSWD dito sa Taal, ay 1996. Ang total population dyan ay 6,000. Ano po yung tawag nyo sa gadget na to? Ito yung thermometer natin, dial thermometer. Thermometer to? Opo. So, pwede ko ba itong isaksak sa puwet ni Tado para makuha ko yung temperature? Ay, pwede po, kahit yung ano natin, kasi kilo-kilo, kaya kung kukunin mo yung lagnat, kung may lagnat nga siya, pwede mo Pwede yan dyan? Pag may lagnat, pwede Oo, yan? pwede yan, magamit. Pagkatapos nyo ho bang magtrabaho, ano ho ba yung paborito nyong palaman sa tinapay kapag umuulan? Pag maulan, ay siyempre kung ano lang ka nandyan, kung wala, wala. Saan ho kayo nagpapagawa ng stampad? Ay, yan po ay ginawa pa doon sa Maynila, doon sa May Cubao, nung pumunta ko na pinagawa ko rin po yun doon. Talaga? Magkano ho ba paggawa ngayon ng stampad? Ay, matagal-tagal na rin, nakalimutan ko ng presyo, kaya siguro, hindi ko na masabi. Paggawa ng stampad eh. Kung sasabog na ho ang bulkan, sino ho ang una nyong liligtas? Ay, siyempre, unahin natin ang sarili natin. Pangalawa na yung, unahin natin yung... siyempre, kung unahin ko yung kapwa, paano pa, sino pa magsasabi sa kanila kung wala na kami? Siyempre, unahin ko muna ang sarili ko para masabihan ko sila. Manong, kapag nakikita nyo ang Taal Volcano, ano ang naiisip nyo? Naisip ko na kung hindi dahil sa bulkan na yan, ay wala ko rito. Dahil yan ang binabantayan ko eh. Alin po ba talaga dyan sa dalawa yung bulkan? Yung natatanaw nyo ay isa na yan sa bulkan na dyan. Yung buong island na yan ay volcano. So, iyan na natatanaw nyo, isa sa mga craters ng Taal Volcano. Dahil ang Taal po ay mayroong total na 47 craters. 47. Bali, 47 craters po. Ano ho yung nasa gitna nung lawa, yung nakatayo doon? Ay, yung mga kawayan na yan sa gitna na yan ay tinatawag ditong baklad. 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 Ay, yun po ay yung kung saan parang bubo, yung panghuli ng isda na nakukulong sila doon sa loob na hindi na nakakalabas. So, hinuhuli na lang nila sa loob ng isda. So, yun po ay isa sa mga hanap buhay ng mga narito sa mga tabing dagat o tabing lawa. Paano ano ho yung pwede nyong gawin sa umaga na hindi nyo pwedeng gawin sa gabi? Siyempre, una-una, yung pagpupuyat natin, di natin kayang gawin sa umaga yan. Paano ho pumunta ng Taal Volcano? Mayroon po tayong sasakyan dyan, yung pong speedboat, isa sa mga paraan natin kung paano natin mapuntang yung isla na yan. So, kung gusto nyong tumawid, ay kayo ay magkukuha ng bangka. Marami dyan na boat for hire na para doon sa mga kagaya natin na gusto natin tumawid. So, yan po ang pwede nyong sakyan para pumunta. Okay, punta kami. Okay.